Magandang gabi po mga ka-agri-guide. Ngayon pong gabi, samahan niyo po ako pakainin ang aming po mga tilapia. Ang laman po ng pond na ito ay 3,000 pieces na tilapia plus 300 po na mortality. So for past 3 weeks po, hindi pa po namin nare-reach yung mortality. So wala pa pong 100 pieces ang namamatay po dito sa aming tilapia. So ngayon pong gabi, magpapakain po tayo ng mga tilapia. So tatawagin ko lang po. So ayan po, lalapit na po sila once na nagtap po kami ng pond. Yan, nagkakagulo na po sila. So clear po yung tubig ngayon dahil nag-drain po kami kanina umaga. Ginagawa po namin regular na pagpapalit ng tubig at least once a week para po laging malinis yung tubig po nila. So parang tao rin po yan, kung tayo po dapat nakahinga ng malinis na hangin, ganun din po sa ating mga isda. So pakainin na po natin. So ang type po ng culture namin dito is intensive. Pero ito po ay conventional. Ibig po sabihin, nagpapalit po kami ng tubig regularly. Importante po sa pagkukulture ng intensive na fishing ay nagsusupply po tayo ng oxygen sa tubig. So yan po yung nakita nyo mga bubbles. Yan po, 4 na corner. Yan po yung mga oxygen na sinusupply natin. Ang gamit po namin dito ay yan po, LP100. At pagkatapos po nakakonect siya dito sa tubo. Tapos meron po kami mga ganyan. Pag bumili po kayo ng LP100 na aerator, meron po kasama ganyan. Pinutulan po namin and then kinabit po namin dyan sa clean out. Ang size po ng tubo na yan ay 3 inches. So yan po. So sa every pakain po namin, nakakaubos po sila ng ganito. So pagka medyo nakita po namin na very active pa silang kumain, nagbibigay pa rin po kami ng extra. Pero importante lang po, dapat hindi po na overfeed ang ating mga tilapia dahil isa rin po yun na cause ng pagkamatay. Ayan po, mga 3-week-old na tilapia. Ganda pong tignan pagka po malinis yung tubig. Kitang kita po sila. Ang diameter po nito ay 3 meter diameter. At ang concrete pond po na ito ay buhos. Kasi po kailangan ma-ensure po natin na wala pong leak. At the same time, napakabigat po ng tubig. Tapos meron pa pong isda. So kailangan po talaga yung pond natin ay sobrang tibay. Nasa gayon po, hindi po tayo magkaroon ng back job. Habang po meron na po tayong livestock na nandun po sa pond. So
medyo active pa po sila, bibigyan pa rin po natin sila ng feeds. Yan, lakas po nilang kumain. Ang pakain po namin ay Tatay pre-starter. So sa 3-week-old, yung first and second week pinapakain po namin ay fry mass or fry booster. So since medyo malalaki na sila, pre-starter na po yung pinapakain namin. So ayan, bilis po nilang lumaki. Pinapakain po namin sila 3 times a day, 7 o'clock ng umaga at 12 o'clock ng tanghali, at saka po 7 or 6:30 ng gabi po. Ito naman pong second pond namin, which is ito rin po yung first batch ng aming tilapia. Ito po ay 1 month and 6 days na po. So papakainin din po natin ngayon. Ayan. Ito po, first batch namin ay 2,500 pieces na tilapia. Plus, meron po itong mortality na 200. So, 2,700 po yung nilagay namin dito. And then, hindi pa rin po namin nare-reach yung aming mortality. So, safe to say na 2,500 pieces pa rin po itong tilapia namin dito. So, yan po sila. 1 month mahigit na po. Marami na pong malalaki dyan. So dito po medyo malabo na po yung tubig. So by tomorrow magde-drain na rin po kami dito para po malinis yung tubig. Every morning po nagre-release po kami ng yung dirty waste po ng mga isda, and then inubos lang po namin itong 1,000 liter na galing sa IBC tank. Tapos sa hapon din po ganun. Then once a week nagde-drain po kami mga 90% ng tubig para po luminis po yung ating pond. Ayan po, lalaki na po niyan. Bitin pa. Ito po ang aming third pond. Kasabay po ito nung unang pond. Ang nakalagay rin po rito ay 3,000 pieces. So papakainin din po natin sila.
Lumapit na po sila. So dito po every day po meron po kami ditong settling tank. Ang purpose po niyan ay nililinis po niya, fini-filter po niya yung tubig. Meron po kaming pump dyan na pinapump niya po yung tubig na galing ng pond. Tapos yan po, dinadala po niya dun sa loob, papasok po yan sa ilalim. Tapos meron po dyan mga filter, meron po dyan mga graba, buhangin, net po, tapos malilit na net, may sponge din, tapos may konting uling. So papakainin po natin. Sorry. Natakam na. Malalaki na rin po sila. The middle po ng aming mga pakain, halimbawa po mga 10 o'clock ng umaga, nagpapakain din po kami ng duckweed sa kanila, which is maganda po rin sa ating mga isda. At the same time, nakakatipid po tayo sa feeds. So hopefully mga November or December latest ay makapag-harvest na po kami dito. Yan po sila. Ayan, medyo bitin pa sila at active pa. Papakainin pa po natin. Farm po namin ay located dito po sa Malaya, Barangay Malaya, General Luna, Quezon Province. So since okay naman po yung pagkukulture namin ng tilapia, nagpagawa pa po kami ng 3 pa. So ito po yung isa tapos na. At pagkatapos yung pangalawa pong bago. Ayan po, tapos na po yung flooring. Ang gagawin naman po sa bukas ay yung wall ng concrete pan. So yan po, mahalaga po na naka funnel type. Puntahan po natin. Yan, kung mapapansin nyo po, naka-slope po siya papunta sa gitna para po yung dumi ng ating mga isda at yung excess ng mga pagkain is
Doon po sa gitna magpupunta, tapos po madedrain po natin ng madali. Mas matarik po, mas maganda para mas mabilis po ang paglabas ng mga dumi po ng isda. So yun lang po. Maraming salamat. Happy farming po sa ating lahat.